it's been going on for a couple of years na yung project na to. And for us to finally, start and, all hands on deck, especially with this wonderful cast, parang, ano ba parang dito to? Alam mo yun, sa sobrang tagal kasi parang, it doesn't feel real. And we're actually about to come out on Netflix this Friday, and we're actually showing already next week, Monday. I'm just really thankful and grateful for everybody who are responsible for this show and for making it happen. And I'm just really, really thankful. Wow. And for Andrea, this is another environment that you guys shot in. I know it was in the thick of winter. Tama ba? Yeah. Ano yung mga naging challenge nung isinabuhay mo ang iyong karakter para sa Acited and Rock? I think yung pinaka-challenge po para sa akin nun is first time ko lang kasi makita ng snow. That time, first time ko lang ma-experience yung snow. And nung excited pa ako, syempre, wow! Tapos, una-una ko gano'n, pinagawa ko agad ng parang snowball si Ken. Kasi dami ko kayo nagagawa sa ko. Tapos nung una, syempre, na-excite ako. Tapos nung nag-film na kami, tapos yung paggabi na, hindi na ako excited. Hirap na ako magsalita. Talas kami, nabubulol na kami. Hindi ko na Sa lamig ba ito? Sa lamig, oo, nanginginig na kami. Tapos ang ginagawa ko, parang nagbabaksing-baksing kami kapag malamig na para uminit yung katawan namin. Yan po siguro naging challenge for me. Hindi ako ganun kahanda. Pero, okay lang. Sa lagay na hindi ka pa handa, kinurcoat mo kami, ha? Ang Pero bongga. po yun, pero yung loob nun, maninipis lang. For the fashion, kasi dapat magmukha akong, lokal na, parang Elsa, the cold never bothered me anymore. Pero it did bother me, big time. Big time. But you guys executed it flawlessly. And of course, the next set of questions, of course, para sa buong cast ito, no, yung audience expectations lang ng mga manunood ng A Secret in Prague. At ano yung pinaka gusto nyong i-share na abangan sa inyong programa? Go right ahead, Cedric. Definitely, storytelling-wise, narrative-wise, isa yung sa pinaka-core, and I think yun isa sa powerful talaga dito sa Secret in Prague. Kasi you would see na parang, full of action and all, and at the same time, sobrang sophisticated, pero hindi mawawala yung kung saan tayo kilala mga Pilipino, yung family-oriented tayo, and nandun pa rin yung love. Kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon na meron yung pagmamahalan na nandun sa Enrique. Kim? Kunwari pa tayo mali. Hindi, alam po natin na ito yung isa sa pinakamalaking project ngayon ng TV5. So, very excited and excited din kami na mapanood yung lahat to. Pinaghirapan namin. And syempre yun nga, meron tong action, drama, comedy, and gaya ng sabi ni Cedric, yung tungkol sa family, which is sa ating mga Pilipino, napakahalaga nun. So, and syempre makikita rin nila dito yung side ng mga agent. Kasi kapag pag-agent, ang thinking kagad seryoso, kumbaga, dapat kalkulado lahat ng galaw. Pero dito, ipapakita rin na meron din kaming side na hindi kami perfect, vulnerable din kami. So, Sir Reggie? Sa akin, first of all, I'm very thankful for Big Five, Stage Shot, and of course, this is my first time to work with Ken. Actually, I'm very excited. And ang maganda kasi rito is yung sinabi sa yung story and yung role na binigay sa akin. So, first time ko lang maging politician. Interesting! Bumili nga ako ng Land Cruiser kagad. Kasi kailangan sa eksena. So, yeah. So, sorry ko rin after. Pero yun, maganda yung story. And of course, mayroon match na of course yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Yun. Thank you so much for that, Martin. I think nasabi ng mga nila lahat no, but I'll go leaning towards the representation ng characters dun sa story. I would say it's not stereotypical, so dito na makikita yung mga representation, especially to the young ones, like of my same generation, like ako as Uncle Tito,
just so the representation it shows na hindi kung ano lang kasanayan natin ay yung makikita natin. So ibang atake ng story, ibang atake ng character, and I think dapat din yung makakamagod natin. At yung brotherhood yun ni Ken. Yes, of course, wow. And of course, the family, me coming from the Pinagpala family, and the family ko talaga yung nakailan. And also, I would want to commend the cinematography. I would say it's not very teleserye vibe yung cinematography. It's more of like a movie. So, maganda po, maganda. Thank you, Pinay. Meron pa ba akong dapat sabihin? Parang sinabi niyo na lahat. Pero ganun pa man po, feeling ko, for me naman, isa din talaga sa dapat yung pukabangan siguro yung chemistry namin ni Markia. Siyempre, I think bago to sa mata ng lahat, yes na meron akong collab team ganyan. Pero ayun po, I'm so happy and sana po ma-enjoy po ninyo to. Sure. Thank you. How about you, Ian? Well, more than the character, siguro, doon din ako na-excite. Yung especially, first and for all, yung tambalan ni Ken and that time. Na talaga, I'm sure, Kinilig ka din? Oo, kahit tayo, nung una natin narinig, sobrang wow, ano to? Anong kakalabasan nito? So yun yung feeling ko dapat din abangan. At yung mga characters ng bawat isa, yun yung natutuwa rin ako dahil sobrang Filipino core yung story na yung narrative. AJ? Yeah, so halos nasabi na nga po lahat, no? Pero bukod sa may magandang story siya, as you can see, it is filled with very talented actors and very passionate directors. And I'm very grateful na kasama ako sa project. You know. Mr. Ruben? Subtitles. Sometimes. But I'm very happy to be part of this project. I love the mix of comedy, action, romance in this series. I'm also happy to work again with a very talented production team, creative team, and of course with Enrique again. So I'm just so grateful and enjoying this process. I love you. I love you too. And of course, Miss Kay. Wala lang po mga Oo nga. Alayo ko sasabi kay Lole. Last but not the least. Nakakatakot talaga hinuli. Hindi, nakakatuwa kasi dahil yung mga pinapangarap ko dito lang matupad, ang magkaroon ng asawa, at maging mayaman. Sobrang yaman. Ito, may private plane kami, gano'n. Agad yaman? Sumayaman ka na. Gano'n, tsaka lahat ng eksena meron kaming bodyguard. Oy! So, hindi lang ito nakakatuwa, hindi lang, tamang timpla siya ng action, ng drama, of course. Again, yung family band, kasi hindi kami nagkakalayo, di Of ba? course! Ako ang nanay ni Blythe dito. Walang i-eval. Oo, hindi kami kasi lapit niya eh. Hindi ko nagkakalayo. So maganda kasi kahit mayaman, very Filipina pa rin tayo na makulit. Yun yung character ko na makikay pa din, makulit. Tapos asawa ko siya na nakaluwag-luwag ko sa buhay and everything. Pero di ba mga Pilipino, pag nakapag-asawa ng mayaman, ano pa rin? Yung Pilipino pa rin. So, imbis na siya matuto ako mag-check, siya matuto mag-Tagalog. Ayun, siya mag-a-adjust. Siya Yes. nag-adjust sa'yo. Hindi kasi ako margin, kaya ako nag-adjust. So, abangan niyo yung kanya-kanyang flavor ng character. Palong-palong. Teaser